Hello everyone. Welcome back to my channel, Leonardo De Guerto. On this video, just I wanna explain the life here in Philippines. Life here in Philippines is not like life in abroad or in Canada, because we came from Canada. So what is happening here in Philippines, actually we went here for vacation, but vacation for good. So what we do here in Philippines, because we already have our own house just built like 1 month and a half, plus the furniture and like a finishing and appliances. So it was already completed after 2 months and a half here in Philippines. So what is happening here, it's not like our life in Canada. In Canada, if you are like doing cooking, so you have to do it everything. You have to prepare, you have to go shopping, and then you have to cook, like that. But here in Philippines, what is happening here, there is a division of labor. So the division of labor, what I mean, like somebody has to prepare like when we are cooking, let's say our menu here is tinolang manok. So the tinolang manok, the native chicken, was prepared by my sister. She is the one who yung nagkatay ng manok. Tapos ang nag-prepare naman, ang nag-cut, si Lola, yung my wife. And then ako naman, dahil mahilig sa gardening, so pagdating namin dito, nagtanim na agad ako ng mga iba-ibang klaseng gulay. At ayan na yung malunggay, at saka yung mga marami pa. Ayan. So ganoon, ulit yung kapatid ko, my sister, was the one who siya nagkatay ng manok. And my wife was the one, who gonna prepare, blanching, cooking. So ako naman ay tagapitas. Namitas ako ng mga sangkap na the ingredient na gagamitin sa tinola. Pero hindi na ako ang nagluto. Kaya bihira yung mga vlog ko na ako ay nagluluto. Hindi katulad noon na araw-araw. So ang magluluto ay ang aking may bahay, si Lola kung tawagin namin. So siya nagluto ng aming dinner. Alright, so panoorin na lang ang video, at huwag kalilimutang mag-comment pagkatapos nyong panoorin ang video. This is our life here in Philippines. So abangan po. Magluluto tayo ng tinolang manok na native. So ang mga ingredients natin andito lang sa backyard. Ayan o, mga sili, mga bunga. Ayan. So kukuha tayo ng bunga ng sili. Andoon pa yung ibang sili doon sa kabila. So dito muna tayo pipitas sa isang sako. O yan. So nakakuha na ako ng 4. Ayan, daming bunga ng siling kasunod. Ngayon yung dahon, kailangan natin ang dahon. Lilipat tayo doon sa may dahon. Ayan, dito tayo kukuha ng talbos ng sili. Every other din napipitasan to, dahil siyempre yung mga kapitbahay na gustong magluto ng tinola, so dito na sila humihingi sa amin. So pipitas tayo nitong talbos.
Ito ang napitas natin, isang plangganang talbos ng sili. So ayan, oh, parang hindi nabawasan. Ayan, dami nating sili. At syempre kukuha rin tayo ng dahon ng malunggay. At syempre lalagyan pa rin natin ng dahon ng malunggay. Ayan, oh, kukuha tayo dyan. So, ito pa ang malunggay. Ito pa ang malunggay. Kahit ba naman araw-araw kang tinula, hindi maubos to. Okay. So dito ako kukuha. So babaliin ko na lang yung sanga mamaya. Yung lulutuin na tinula ay walang papaya. Kaya ito may papaya na punla, binili ko sa bayan. Ito pinatubo ko naman, ito nilagay ko dyan. So hindi kami makakapagtinulang may papaya kasi ang nangyayari dito sa elevation ng lupa dito sa barangay namin medyo mababa, kaya sa tuwing tag-ulan at bumaha yung mga tanim na papaya namamatay. Kaya nga last year bago ako umalis nagtanim ako ng papaya pagdating dito, kaso nga nung bumaha ayun namatay. 2 feet high na daw nung bumaha. Kung hindi na sana namatay di nagbunga na. Kaya ito tatanim ko ito bukas. Ito daw yung dwarf. Hinahanap ko native, wala naman. Ibag-dance ko muna. Wicked. Sa unang abiso na rate increase, makapagpapalo ng halos 2 pesos na bawat sinyal ang Meralco. Nakakautangan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang